So, good morning guys. Ngayon, magsisimula naman tayo sa ating pinakabagong topic for today. So, bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong kamustahin. Sana po is nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? So, are you ready para sa ating topic for today? So, tara, magsimula na tayo. So, para po makapanood kayo ng mga educational videos ko regarding ICT and particularly environment technologies. So don't forget to subscribe to this channel, Alpha TV. Okay? So magsimula tayo para sa ating discussion ngayong araw na ito. So makinig po kayong mabuti and manood sa aking discussion. Okay? So ano nga ba ang ating topic for today? So ang topic natin for today is ito po, So basic principles of graphics and layout. So, i-play ko na yung aking presentation. Okay, so ano ba yung mga principles of graphics and layout? Una muna is balance. So, sabi rito, the visual weight of objects, texture, colors, and space is evenly distributed on the screen. So, parang itong example ng interface ng website ng Google, di ba? So, yung pagkabalanse niya is equally distributed, di ba? So walang labis at saka walang kulang. Next is emphasis. So sabi rito, an area in the design that may appear different in size, texture, shape, or color to attract the viewer's attention. So parang itong example na ito, di ba? So mapapansin nyo, naka-focus yung image is doon sa mismong object na pinipicturan. Dito sa image na ito, naka-focus siya doon sa flower. Okay, kung papansin nyo, medyo blurred yung background niya. At saka naka-highlight talaga is yung naka-emphasize siya doon sa mismong flower. Diba? So, yan po So, dapat daw po the design appear different in size, texture, shape, or color to attract the viewer's attention. Siyempre, dapat ma-catch mo yung attention ng viewer. Okay? Or nung nakakita. Okay? Next is movement. So, sabi rito, visual elements guide the viewer's eyes around the screen. So, parang ito, 'di ba? Ito example na 'to. So, papansin niyo, mapapatingin ka sa bawat sulok noong image. So, ayan po kumbaga yung mata mo roll doon sa bawat sulok ng image, 'di ba? So, ayan po So, parang hindi naman nagalaw yung image pero ikaw mismo bilang viewer, papatingin ka or papagalaw yung mata mo sa bawat sulok noong nasa image. Next is pattern, repetition, and rhythm. Sabi nito, these are the repeating visual element on an image or layout to create unity in the layout or image. So, create unity in the layout or image. So, parang ito, di ba? So, papansin nyo, meron siyang unity. So, mapapansin itong image na ito, ito yung parteng nasa baba and then ito yung pataas na mga bilog-bilog, 'di ba? Okay? So, meron po siyang pattern, repetition, and rhythm. So, nakakapag-create siya ng unity dito sa image na ito. Merong unity kapaloob sa image na yan. So, in the sense na may pattern po siya pababa, pataas, and then repetition kasi isang kumbaga yung object isa lang pero marami. Okay? So repetition. So rhythm, ayan po nakapag-create siya ng unity doon sa titingin ng image. Okay? So meaning tawag ito maayos yung pagkaka-photograph sa kanya. Okay? So po. Next is proportion. Sabi rito, visual elements create a sense of unity where they relate well with one another.
For example, ito pong image na ito. Okay? Relate well with one another. So, kung mapapansin nyo, yung Coke, ang color ng cola is black. Yung logo ng Coke is red. And then, yung person na nakatayo rin sa Coke, naka-color red. And then, naka-pantalon na black. Okay, so may relation, di ba? So ano pa? So papansin nyo dito parang sunset, di ba? So meaning parang ang ang interpretation dun sa photo is parang nauuhaw yung tao na yun. So kaya kailangan niya ng Coca-Cola. So ayan po ano. So ayan po. So next example ko lamang itong image. So merong relation doon sa image. May relation yung mga naroon sa object na naroon sa image. Okay? Next is variety. This uses several design elements to draw a viewer's attention. So anong ibig sabihin nun? So ayan po ano. Kung papansin nyo dito, nakapag-create siya ng attention dun sa titingin ng image kasi merong variety of objects na naroon sa image natin. So very colorful, di ba? So very attractive. So may variety kasi of objects. Nakapag-draw siya ng viewers' attention. Okay? So this is variety. Okay? So ito po yung basic principles of graphics and layout. Okay? So yun po. So ano ba ang ating gagawin for today? So gagawa po tayo ng infographics. So ano ba ang infographics? Okay, sabi rito, information graphics or infographics are used to represent information, statistical data, or knowledge in a graphical manner, usually done in a creative way to attract the viewer's attention. So kaya nga po siya tinawag na infographics kasi information graphics, meaning yung graphics na makikita mo is may nakapaloob dong information or representation ng information. Di ba? So ayan po ano. So gagawa po tayo ng infographics. So ano ba ang example ng infographics? So po yun. So ito po example ng infographics. Okay? So kung papansin nyo, ito po ay sabi rito, example to ng start a tutoring business. Diba? So kung papansin nyo rito, merong step by step. Okay? Kung paano ka makapag-start a tutoring business. Diba? So ayan po ano. So gumamit siya ng graphical interface na nakapag-attract ng viewers. Okay? So yung parang maganda sa paningin. Okay? And then, syempre yung viewers ma-attract, mapapabasa doon sa information na nakalagay doon sa infographic natin. So, information na yun, ito yung mga step-by-step procedure. Okay? So, ito example ng infographics. So, ano pa example ng infographic? So, example po nito is ito. Yung what happens 1 hour after drinking a can of Coke. So, ayan po ano. So, kung papansin nyo, maganda yung pagkaka-design niya, pagkaka-interface niya. And then, nakapaloob doon yung ano ba mangyayari sa inyo in the first 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 45, 60, and then 60 minutes. Ayan po ano. So sa bawat minuto, may mga nakalagay na information kung ano mangyayari sa iyo after drinking a Coke. Ayan po ano. So ayan po. So maganda yung ano niya. Tapos kumbaga informative. Okay? So,
Yan po So yun po ang mahalaga sa infographics. Informative dapat. Hindi lang basta maganda yung pagkakadesign niya. Kapupulutan mo rin ng information. Ano pa? So ito, infographics on computer usage. Diba? So ayan po. So gumamit siya ng mga images na makaka-attract ng viewers sa paningin. Okay? So ayan po. So ano pa? What are we eating? So maganda rin yung pagkaka-design niya. At saka informative na rin po yung mga nakalagay na information. Kapupulutan mo ng information talaga. Hindi lang basta maganda yung graphics. So parang ito computer usage. No? So kapupulutan mo talaga ng information. Okay? So ayan po. The rise of flexible working. So ayan po. Ito po yung ilan sa mga examples ng infographic. So I hope na matuto kayong gumawa ng mga yan kasi pwede yung gumamit ng mga infographic maker applications. Okay? So download lamang po kayo sa Google Play Store ninyo. Download lamang po kayo ng mga infographic maker doon. Try to explore it. Okay? So syempre pag mag-explore tayo, sariling pag-explore na yon. Ano po? So, i-try nyo po. Para kayong, tulad nung una kayong gumamit ng Facebook, una kayong gumamit ng Twitter, una kayong gumamit ng Instagram, di ba? So, in-explore nyo lamang siya until nagamay nyo na. Okay? So, ayan po, Okay? So, try to explore it. So, yan po yung ilan sa mga examples ng infographic. Okay? So, I hope na natuto kayo for this topic. Okay? So, wait lamang po. So, ngayon naman is about photo editing naman. Under pa rin siya ng imaging and design for online environment. So, photo editing. So, ito po yung mga dapat niyong isaalang-alang pag po kayo ay mag-edit ng photo or image. So, ayan po So, online image file formats. So, ito natakal natin noon. So, atin munang balikan. Ano po? So, ano ba yung mga online image file formats? So, for example, is yung JPEG or Joint Photographics Experts Group. So, ang file extension niya is .jpeg or .jpg. Okay? So, ito po is yung mga real life photographs. So, ano ba, nag-picture kayo. Ayan, di ba? So, yun po, JPEG po siya. Okay? So, it doesn't support transparency and doesn't support animation. Next is graphics interchange format or .gif. Ito po yung mga computer-generated graphics. So it supports transparency and animation. Next is portable network graphics or .png. Okay? So usually ang mga .png, ito yung mga screenshots or high compatibility. Okay? So it supports transparency but not animation. Unlike sa GIF na sinusuportahan niya yung animation. So, papansin nyo, nakagalaw, parang nakagalaw, di ba yung illusion? So, yun po. Ito po yung iba't ibang uri ng online image file formats. So, principles and basic techniques of image manipulation. So, pag po, ito po yung mga dapat niya sa alang-alang. So, sabi rito, choose the right file format and then choose the right image size and then caption it. Okay? So ito po yung mga principles and basic techniques of image manipulation. So syempre dapat daw po pagka po kayo mag-edit ng code, dapat alamin nyo o pumili kayo ng tamang file format. Tapos ano ba yung size na nararapat. So halimbawa, gumawa kayo halimbawa ng infographics. For example, ang ganda ng design.
may mga information na nakalagay. Kaso, ang liit ng size naman ng image. So, paano mababasa yung information doon sa infographics, di ba? So, yun po. Siyempre, dapat maganda yung caption. So, attractive din yung caption. Hindi yung basta gawa ka ng image, tapos walang buhay yung caption. So, yan po, dapat maganda rin yung caption niya. Okay? So, ito po yung principles and basic techniques of image manipulation. Okay, so sana po ay natuto kayo for this topic. So, keep watching my videos para po sa mga educational materials. So, yun lamang po and maraming salamat po and good morning. Thank you.